na usong cravings nung panahon ng pandemic, try nating lutuin yan. Sa isang bowl, maglagay lang tayo ng cream cheese. So, ang ginamit ko dyan ay Magnolia cream cheese. At syempre, mekos-mekos lang natin hanggang sa lumambot yung ating cream cheese. Next naman ay itong ating canned tuna. Ang nabili ko ay Century Tuna. So, talo-talo na yan guys. And then, mekos-mekos lang ulit natin hanggang sa madurog ang ating tuna. Sunod naman ay ilagay natin itong imitation crab stick at itong hinog na mangga na nabili ko sa palengke. Ginayat-gayat ko na rin yan guys at hinimay ko na rin itong crab stick. Then, mekos-mekos lang ulit natin yan guys. And then, pag well combined na ang ating mga ingredients, isunod naman natin na ilagay itong Japanese mayo. So, medyo damihan na natin yung ilalagay natin guys. And then, sunod nating ilagay itong sriracha. Itong sriracha, maanghang to guys. So, depende sa inyo kung anong level ng anghang yung gusto ninyo. Ako kasi ay hindi mahilig sa maanghang kaya konti lang yung nilagay ko. Then, sa isang plate, maglagay lang tayo dyan ng rice. Kahit anong rice pwede guys. Kung nakakaangat kayo, pwede kayong gumamit ng Japanese rice. Then, lagyan lang natin siya ng 1 to 2 tablespoon ng sesame oil. 1 tablespoon vinegar, and sprinkles lang tayo ng furikake. Itong furikake guys, nabili ko siya sa Shopee. And then, mekos-mekos lang ulit natin yan guys. Sa totoo lang guys, kanin pa lang masarap na talaga siya. So, what more pa kung lalagyan pa natin siya ng toppings na ginawa natin, diba? Eh di wow! And then, ang ating next step naman ay maglalagay na tayo ng rice dito sa ating aluminum tray. So, i-flattened lang natin siya dyan. So, depende na rin yan sa inyo guys kung gaano kakapal na rice yung gusto ninyo. And then, after nun, tsaka natin ilagay dito sa ibabaw yung ating ginawang mixture. Then, flattened lang ulit natin siya dyan. And kanina pala, nagtira ako ng mangga at crab stick. So, ayun yung ating ipangtatoppings dito sa ibabaw ng ating baked sushi. And then, sprinkles lang ulit natin siya ng furikake. Then, lagyan ulit natin sa ibabaw ng Japanese mayo. And then, same procedure lang ulit guys. Itong ginawa ko guys, bali 3 tray ng aluminum yung nagamit ko dito. So, pwede ko na siyang ibenta. Char! So, ito yung ating pang second tray guys. Kung napansin nyo, dun sa unang tray na ginawa ko, hindi ako naglagay doon ng sriracha. Kasi tatry ko lang siya ng walang sriracha. And then, dito sa second tray, ayan, dinamihan ko ng sriracha. Kasi nga, may kids din ako nakakain. And yung husband ko, baka mas bet niya yung maanghang. And then, salang lang natin siya guys sa air fryer. Kung walang air fryer, pwede naman yung microwave oven guys. Set lang natin siya sa 120 degrees Celsius for 4 minutes. So, ayan. Ayan yung ginawa ko guys. O diba? Nakakatakam. At syempre, dito na tayo sa ating tikiman portion. So ano pang hinihintay nyo guys? Gawa na rin kayo.